susuntukin ko si Presidente Duterte para tumumba. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At heto po, grabe ang confidence nitong si Luis Tro, abot po sa langit. Buti na lang kung maimpyerno ka, di ba? Abot sa langit itong confidence nitong si Luis Tro. Dahil sinabi niya, kapag raw ang impeachment trial ni VP Sara ay matagalan, ay magagalit na raw ang taong bayan. Huwag mo kaming idamay dyan, Luis Tro. Huwag nyo kaming idamay dyan. Heto pa, panoorin natin itong balita, itong si Coque Ridon, okay? May gimmick na naman ginawa. May gimmick na ginawa. At last but not the least ay pakikinggan po natin ang opinion ni Attorney Salvador Panelo, ang dating spokesperson ni Tatay Digong sa Malacanang, ay nagpalabas na po ng kanyang reaksyon sa mga nangyayari sa ating politika. At ito po, maganda po itong si Attorney Panelo kasi po straight to the point at maraming laman ang kanyang mga explanation. Okay? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Paki-like, paki-share itong video natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. At at the same time, wala namang bayad yan yung mag-subscribe kayo, okay? Ito, babati muna tayo. Florencia Barido, hi Donmar, watching from New York. Thanks for sharing. Maraming salamat. Patsa Bio, aslang bakit nagkaroon ng blue ribbon si Erwin Tulfo, si BA, si Senator Marcoleta o si Senator Loren. Ayan, panoorin mo yung yung ating past na mga vlogs, malalaman mo yan. Lolita Imbradora, Sir Don Mar, mapikon yun ko ug magtanaw ko nila. Kaya nga nakakapikon. Yolanda, I'm watching from France. Hello po sa iyo, Ma'am Yolanda, sa mga kababayan natin sa France. Busy Skyler, ayan, lagi itong nanonood dito. Good afternoon po. Ayan. So heto po, panoorin natin itong balita patungkol kay Luis Tro. Dinamay niya pa ang taong bayan. Mensahe po kaya sa tingin niyo would it send if the Senate remains preoccupied po with internal leadership issues while an impeachment trial is pending? Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro. Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial, no? Ito yung tanong ko sa inyo, taong bayan. Totoo ba na magagalit tayo kapag ang impeachment trial ay madelay ng madelay? Kayo, magagalit ba kayo? So, ang totoo pa nga niyan ang taong bayan ayaw ng impeachment trial na yan. Kasi dagdag, dagdag na naman budget yan sa ating bansa. Yan ang isa sa pinaka dahilan yung ginagawa ninyo na bumagsak po ang ekonomiya natin. Totoo. Yan ang dahilan. Sila yung mga nagpapahirap sa atin sa bansang ito. Yung kanilang hearing ng hearing, atat na atat itong mga babaeng ito. Ito sila. Ang dami niyan. Sila De Lima, sila Franz Castro. Yan ang inatupag nila, ang kanilang pansariling interes sa politika. Wala na silang pakialam sa atin kung tayo po'y maghirap ng ekonomiya natin. Wala silang pakialam. Sa kanila, manatili ang kanilang posisyon, harangin ng maaga itong si VP Sara para sa kanila pa rin ang susunod na kabanata. Mga garapal rin, no? From my last recollection, 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na ito. And remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayan ng Pilipino. Wag niyong idamay. Wag niyong idamay kami. Yang impeachment trial na yan, sa inyo yan. Kayo po, political gain ninyo yan. Wag niyo idamay yung taong bayan. Nakakaumay na yung mga palusot ninyo. So to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial. Hindi kami magagalit. Matutuwa pa nga kami. Yan ang katotohanan. Alam niyo ba kung sino yung itinutukoy niyang magagalit? Mga dilawan, mga loyalista, mga pinklawan, at itong mga makakaliwa. Sila yung magagalit. Pero yung taong bayan na tunay na mga naaapektuhan dito sa crisis na ito, galit kami dyan sa impeachment na yan. Kaya wag nyo kaming idamay. Okay? Wag nyo kaming idamay. Siguro ang dagdag ko na lang din, ang mensahe kung magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagkakaroon ng delay ay isang araw na naman na hindi nauuna ang pananagutan. Isang araw na naman na hindi na pa-prioritize yung
tanong, asan po ba napunta yung pera ng taong bayan? Asan po yung mga sagot para masabi natin na yung pamumuno, no, ay naaayon hindi lang sa konstitusyon, pero sa anong pangangailangan ng mamamayan. Kaya nga po, Alam nyo, sa totoo lang, bumalik ka sa bundok. Bumalik ka doon sa bundok. Isa ka sa nagpagulo sa bansa namin. Okay? Ayusin nyo yung bundok nyo doon. as the days go by, nakita nating tumataas yung mga humihiling na magsimula na ang paglilitis. Dahil Huwag nyo kaming idamay. the longer this goes on, the longer these issues are unresolved, mas nararamdaman ng mga mamayang Pilipino na hindi inuuna yung mga panawagan nila. Kaya po, para unahin Inuuna ang panawagan nila. Wala naman kaming panawagan. Wala kaming panawagan kasi ang gusto po namin, no, maging presidente pa nga si VP Sara sa 2028. Kaya kung sasabihin mo na nanawagan kami na ituloy ang impeachment na yan, buweset yung impeachment na yan. Oo, totoo. Nakakabuweset yung impeachment na yan. Ang daming mga naaapektuhan yan eh. natin yung priority of the Filipino people, kailangan nang magtuloy-tuloy yung paglilitis. Matagal nang iniintay ng sambayan ng Pilipino ang makita Isa ka pa? Amoy kabaong ka na nga eh. ang ebidensya at malaman ng Para siyang bakla, no? Walang kinalaman yan sa ating ano ha. Yan. Alam mo, ikaw sa buhay mo ngayon, no? Joke, no? Manahimik ka na lang. Matanda ka na. Ika nga sabi nila, amoy kabaong ka na. Pamahinga ka na. Huwag ka nang sumali sa away politika. katotohanan dito sa impeachment case na ito at dapat wala nang maging sagabal sa trial sa Senado. So, yan po ang ano, drama na naman nila. Nagpa-press ko yan sila. Ayaw kong makinig kasi wala naman tayong makukuha dyan sa mga iyakin yan eh. Heto rin, si Ridon. Ito yung idol ninyong si Ridon. May gimmick-gimmick na naman sila dito sa kanilang kadramahan. Nagpa-maleta reveal ang ilang kongresista sa gitna ng akusasyong tumanggap sila ng maletang may lamang pera. Nanindigan din ang House prosecutors na hindi nasira ang issue ang kanilang kredibilidad. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at piluka. Mangga at piluka. Yan ang laman ng maleta ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasunod yan ng aligasyon ng 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico na tumanggap daw siya ng maletang may lamang pera. Pinasinungalingan niya ang paratang. Giit niya, cosplay ang naging hearing. Parang kami mga nagpapanggap po doon ng mga miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, may nagpapanggap po roon ng mga witnesses. Layon daw siraan ng mga miyembro ng House Prosecution Panel sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero di raw sila magpapatinag at tuloy pa rin daw ang impeachment trial laban sa bise. Sa Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon naman, may entry rin sa maleta. Mga katropa, may nagpadala sa akin ng maleta. Marines daw. Tingnan natin. Isang itim na maleta ang binuksan ni Gadon. Pero Maleta din ang laman. Buksan natin ulit. Alam mo Ridon, ang corny mo na. Corny mo. Maleta ulit. Puro maleta. sa panghuli at pinakamaliit na maleta, pagbukas, Yan. Mary Grace. At saka, Piatos. Nakakatawa yun. Nakakatawa yun. Effective ba yun, ano mo, gimmick mo dyan? Nge. Parang bata, no? Ito yung mga sekretary ni BBM. Ganyan ang laman ng mga utak nila. Corny. mga brand na pagkain na pareho sa alias ng mga iniugnay sa kontrobersyal na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ang nadadawit ding lead head prosecutor Jervil Luistro, Ito yung ano ko ha. Comment ko dyan. Itong si Ridon, nadamay ang kanyang pangalan doon sa 18 ex-Marines na tumanggap siya ng maleta. Now, hindi ko ibig sabihin na totoo yan ha, na tumanggap si Ridon. Pero, ika nga sabi nila, bigyan nating chance itong 18 ex-Marines na maimbestigahan natin kung totoo ba ito o hindi. Pero mantakin nyo, bakit ganyan po ang kanilang mga reaksyon ngayon? Parang bothered sila. Si Ridon, gumagawa ng gimmick. Bakit ganyan ang ano ninyo? Instead na i-defend ninyo ang inyong mga sarili kasi nabanggit po ang pangalan ninyo, no? Na tumanggap kayo ng maleta, meaning corrupt kayo. Yan ang aligasyon. Bakit hindi inyo na lang patunayan sa taong bayan na malinis kayo? Bakit idadaan nyo pa sa biro? Duda kami dyan. Duda kami dyan. Nakakaduda, di ba? Huwag nyong ilihis ang issue
by idadaan nyo dyan sa mga gimmick-gimmick yung mga maleta-maleta dyan, explain yourselves with resibo na totoong hindi ka tumanggap ng maleta. Diba? Si Ridon, isa pa ito. Wala namang silbi yan, yung kanyang poverty alleviation. Nag-ano lang yan nagsasayang lang ang taong bayan dyan sa posisyon niya. Si Gadon. Ano lang yan parang dahil sa kanyang pagiging loyal sa kay Bangag, binigyan ng useless na posisyon. Wala naman siyang gamit dyan Wala siyang, pwede namang wala siya dyan, sa totoo lang. Alam niyo naman si BBM, nagsasayang rin naman ng pera dahil dyan sa pag-appoint niya kay Gadon. Wala, basta kay maano lang niya. Makapag, anong tawag dyan? Nasusuklian niya ang pagiging bangag ni Ridon. Yan ang katotohanan dyan. Ridon, as itong si Gadon, nag-iingay rin. Nananalig na hindi nasira ng 18 Maleta Boys ang kredibilidad ng 11-man House prosecution. Bukod kasi kay Congressman Ridon, Luistro, damay rin si Congresswoman Laila de Lima at Congressman Sia Adjong. Yung mga nababanggit, bakit hindi nyo na lang patunayan sa taong bayan by giving us resibo o dokumento na hindi kayo tumanggap? Di ba? Ano ba? CCTV? Tanongin nyo, anong araw na sinabi ng mga 18 ex-marine? Pagpakita kayo ng ebidensya. Any evidence that supports your claims na malinis kayo. Di ba? We maintain integrity and honesty in the discharge of our function as May integridad. May integridad pa ba kayo? Sa porma nyo niyan? public servants. The inconsistencies are very much evident at tayo po'y nananalig na hindi maaapektuhan ng 18 ex-marines na affidavit. Ang kredibilidad na matagal Kahit wala pa yung 18 ex-marines, wala naman talaga kayong credibilidad. Ang mga taong bayan hindi naman naniniwala sa inyo. nang meron ang 11 prosecutors. Sa ngayon, naghahanda raw ang prosecution panel para sa pagsumite ng pre-trial brief sa June 15 para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalita mula sa frontline. So ayan Punta tayo dito kay Attorney Sal Panelo. Dito tayo makinig, may matutunan pa tayo. Play. In less than a month, the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte should begin. But with power struggles intensifying in the Senate, what could this mean for the trial? Marami tayong itatanong sa ating bisita ngayon. Let's bring in former Chief Presidential Legal Counsel and, of course, Manila Times columnist Salvador Panelo. Welcome to Political Beat, sir. Magandang gabi sa'yo. Alright, sir. Destructive Senate gridlock ang term na ginamit ninyo. Destructive po, tapos may mga sinabi pa po kayo na some senators na merong parang showboating tendencies about yung papakalagga daw, papaaresto yung mga ganon. Pero yung ganitong klase bang gulo, sir, mangyayari kung panahon ni President Digong, what would he have done pag may mga ganito? Hindi mangyayari kasi hindi siya nakikialam. If you remember, dun sa speakership row, bumaba siya sa zona, hindi niya alam bago na press speaker. Hindi niya alam yun. Ayaw niya makialam talaga. Obviously, sir, mainit yung ulo nila. Muntik pa mag-walk out sa sarili ng zona. Kasi nga, hindi niya alam kung anong nangyari. Kaya, pero dito, nakikialam kasi ang Malacanang dito. Pero yung kay Senator Cayetano po, yung speakership raw, yung supposed term sharing kay Lord Alan Velasco, mukhang miniting sila ni Pangulo pagkatapos at nag-sorry si Senator Cayetano, Congressman Cayetano sa kanya. Are you privy to the details of that meeting, sir? Ang alam ko, kasi nandun ako nung pumunta yung tatlo Opo. Parang, kasi ayaw makikialam nga ni Presidente Duterte, pero nakiusap sila kung pwedeng ayusin. So, napagkasunduan nila, ang naitsapwera doon si Martin Supposed to be, he had the numbers. Pero yung dalawa, ang lumabas na, sila nakinabang doon sa meeting. Dahil term sharing, pero hindi naman sinunod din Kaya nagkagulo sila. Sir, for the first time, marami nag-agree sa inyo na mga nasa kabilang hanay. Yung sinabi nyo na hindi kayo naniniwala na kumbaga pinag-iinitan ng ang dating majority. Hindi, kailangan in context. Ang sinasabi ko doon, kasi parang meron tinitira diyan sa majority. Sabi, ang context doon, kung talagang may kaso yan, regardless of whether majority or minority, dapat talagang kasuhan. Yun ang context doon. So sinasabi ninyo, pero ibang opinion nyo, of course, kay Senator Bato. Ang sinasabi po ninyo, it's pre-existing na yung mga kasong ito bago pa nangyari itong gulo sa Senado. Correct. Alright. Kaya lang, alam po ninyo ganito yan. Ang tingin ko dyan, nagsimula lahat yan. Kasi ang pinag-uusapan yung away sa Senado. Pero kailangan hanapin natin yung ugat. Ang pinaka-ugat talaga niyan, nung nakialam ang Presidente, doon sa kaso ni Presidente Duterte at saka nung nag-initiate sila ng impeachment. Talagang ang tingin ko dyan, ang balak talaga nila ay disqualify si Inday Sara. At since si Presidente Duterte ang pinakamatinding influencer
para sa kanyang anak, kailangan mawala rin siya. Doon nagsimula yan eh. Kung hindi nakialamang Presidente Marcos Jr. dito, wala sana yan. Kung sinunod niya lang yung paulit-ulit niyang payag na walang jurisdiction ang ICC, na hindi siya makikialam. In fact, he said, I will not, ano sabi niya? We will not cooperate in whatever form or shape. Sinabi niya rin na, kasi tinanong siya ng diretsan, pag meron bang warrant of arrest, isi-serve niyo. Hindi. Ang problema, bumaliktad siya. Doon nagsimula yan eh. Yung gulong yan. Kailan yung, ano yung huling words na exchange ninyo ni dating Pangulong Duterte? Hindi kami nagkausap kasi nasa Hong Kong ako noon. Ang problema, nung mag-meeting sila, wala ako. Kasi tumatawag siya sa akin ng tanghali. Hindi ko naman napansin. Yung pala nag-meeting sila ng gabi. Nalaman ko na lang yung desisyon niya nung siguro mga pasado alas 12 na ng gabi. Kaya nga hinabol ko siya sa airport. Pabalik. Kasi gusto ko siyang pigilan. Pero nabalitaan nyo na meron? Hindi, alam ko. Kaya nagpunta nga kami doon. Nung araw din yon. I remember, di ba 9 yon? 11 siya inaresto, di ba? 9 yung event eh. So nagkawayan lang kami. Nasa stage ako, nasa baba eh. Dahil nagtitiktok ako no, kaya kawayan lang kami. Nagsisinyasa kami, magkikita kami ng gabi. Pero hindi kami nagkita eh. Tapos the following day, nag-text siya. Hindi ko naman napansin. Nalaman ko na lang ng gabi. Inaantay ko yung tawag niya. Ay nag-close door meeting daw sila. Kasi ang bala ko sana, sasabihin ko sa kanya, pakiusapan ko siya, pumirme ko muna ng 2 araw. Kasi ang bala ko noon. Sa Hong Kong? Sa Hong Kong. Kasi talagang ayaw niyang pumayag eh. Lahat. Gusto siyang, di ba, maraming mga offers sa China. Pero ayaw niya, pumunta ako noon. Ako, I wanted to tell him na, 2 araw ko muna rito, ayaw mo nang may gagawin ako sa Maynila. Kasi gusto kong kausapin yung mga grupo na salubungin natin. I was hoping na we could raise mga 2 milyon na tao para salubungin siya. Pero hindi nga nangyari dahil hindi kami nagkita. Pagdating ko, nasa Villamor na siya. 2 araw. Hindi nyo sabi kay Senador Go na kanyang na i-advise na huwag mo na tumuloy? Hindi. Bakit nga ba siya tumuloy umuwi? Hindi, kasi hindi ba, inanaw siya nung nag-speech siya. Sinabi Kung niya. ma-arrestuin ako. Sinabi niya naman, di ba? Ganun siya eh. Pag sinabi niya, gagawin niya. Wala makakapigil sa kanya. Kung nandun po kayo doon sa, may mga videos po na nakikita natin na si General Torre ay hinihila na itong si Martin Delgra at nag-final na ng issue ng final warning kay Secretary Mejaldea, no? Kung nandun kayo, what would you have done, sir? Ako? Susuntugin ko si Presidente Duterte para tumumba. That's the only way to stop them from bringing him to the plane. Dadali mo siya sa ospital. Di ba? Kasi pag tumumba yung Presidente ron, paano mo? Siyempre, titingnan mo kung ano nangyari sa kanya. Di ba ka naman pag-isinong kayo yung sa Hindi sir? na bali, okay lang. It doesn't matter. Kasi ang purpose mo doon, pigilan. Kasi pag yun eh, hindi mo napigilan, talagang iakit sa aeroplano yun. Pero kung may nangyari sa kanya doon, they will be forced to bring him to the hospital. Parang, okay. Attorney Panelo, sabi ng Malacanang, parang sa mga nangyaring gulo sa Senado, and because of Bato's escape, lumalabas na parang nagiging biktima rin daw si Pangulong Duterte dito kasi sumasama yung paningin ng mga accomplices ni Pangulong Duterte sa mata ng ICC. I don't think so. Kasi from the very beginning naman, talagang mali yung ginawa nila kay Presidente Duterte. At kung ano pang gagawin nila sa mga tinatawag na co-conspirators, ganoon din yun. Ang pinaka-issue talaga yan, merong bang kapangyarihan sila sa atin? At tayo ba isusuko ba natin ang sovereignty natin sa isang dayuhan? Hindi ba natin susundin yung ating saligang batas? Napaka ginagamit palagi na yung Republic Act 9851. Diba? Sabi nila, hindi. Under that law, pwede, may option na sumuko. Teka muna, hindi nyo binabasang maigi yung batas. Tingnan mo batas. Nakalagay doon, in the interest of justice, saka mo papasok yung option. O, tanongin natin sarili, is it in the interest of justice that we surrender a Filipino citizen charged of committing a crime in this country against a fellow citizen? Is that in the interest of justice? Is it in the interest of justice that we allow a foreign tribunal to try a Filipino citizen, effectively surrendering our country's sovereignty? Kasi malaya tayo, may sarili tayong sistema legal. Bakit natin pumapayag ng gano'n? Ano po ang inyong... Maliban pa, may dadagdag ako. Yung paragraph na yun, in the interest of justice, tapos sinasabi na you can surrender o extradite. Nakalagay pa rin sa baba, in accordance with law. Bakit nilagay yun? Kasi nga, under the Constitution, you cannot deprive a person ng kanyang liberty or kalayaan nang hindi ka papasok sa due process. Madalit sabi, yun ang titingnan mo muna kung ano sinasabi ng Constitution. Walang mamamayan na bibigyan mo ng pag-aaresto nang hindi daraan muna sa isang pamamaraan na bibigyan mo siya ng pagkakataon na ipagtanggol niya kanyang sarili. Sa ICC, hindi ko gagawin yan eh. Dito lang sa atin. Kasi under the Constitution, bago magkaroon ng warrant of arrest, tapal ka muna. May preliminary investigation. They will be given the chance to rebut, whatever. And then, akala mo ba, tapos na yun, pupunta pa yun sa hukuman. And the Constitution says, the judge must personally examine
hindi ko gagawin sa ICC yun. Doon, pag nag-demand na ron, issue ba ng warrant? Yun ang sinasabi natin na kailangan dumaan talaga sa due process. Hindi pa pwede yung, tinan mo even the judgment ng foreign court, tinan mo rules of court, kailangan pa mo sa lower court. May kinalaman ho ba kayo sa pagpili nitong bagong abogado? Sino yun? Yung pumalit kay Hindi. Nicholas Hoffman? Ang nangyari doon, talagang tapos na yung kontrata niya. Kaya naganap sila ng litigator. Kamusta pala yung plano ninyo na mag-apply as an ICC Matagal accredited lawyer? Kasi maraming requirements, abutin daw ng isang taon. Alright. Okay. Sir, sinasabi nila na, gusto ko malaman, anong opinion ninyo kay Jose Claire Castro as spokesperson bilang you've been on that seat na once upon a, paano nyo siya i-rate as spokesperson? Naawa ako sa kanya. Bakit po? Kasi wala siyang access eh. Ako hindi ako nahirapan noon. Kasi barkada ko, kaibigan, for so many years, pareho ang takbo ng utak namin. Alam mo ba noon, akala nila nag-uusap kami. Never kami nag-uusap before the briefing. Why? Tulog eh. Tapos sinasabi Natutulog siya ninyo, eh. Kasi alam ko ang takbo ng utak parang niya. ganun. Dahil magkaibigan kami. At yung ginawa namin sa panahon ng kanyang administrasyon, matagal na namin pinag-usapan niya. Hindi ba ako nagpatakbo sa kanya? It took me 10 years to make him run. Kaya alam na namin, nag-uusap-usap na kami. Alam na namin ang gagawin namin. ano nga pala nangyari sa inyong mentorship supposedly kay Senador Robin Padilla? Ganun pa rin. Nandiyan Tuloy pa rin ba yun? Oo. Hindi naman nawawala. Nag-usap ba kayo tungkol sa force majeure? Ang galing. Sa force majeure? Yung definition ng force Hindi naging kami controversial. nagkausap doon. Okay. Sir, you've sat inside Malacanang and watched the president, the ex-president work up close. Ano yung biggest misconception ng mga Filipinos about the wielding of political power na sa tingin nyo dapat nating maintindihan? Wala kang problema doon sa political power ni Presidente Duterte kasi yun nga ang nagbigay sa kanya ng insentibo para magawa niya lahat ang mga ginawa niyang legasiya. At ito naman si Presidente Marcos Jr. sinasabi, di ba, mahina? Hindi ako naniniwala doon. May political power din ito eh. Political will na tinatawag. You know why? Alam mo si Presidente Duterte, hindi niya gagawin yung pagsalakay niya sa isang religious group. Can you imagine? Yung, anong pangalan nila? KOJC, di ba? Religious group yon. Hindi mo gagawin yun kung ikaw isang matinong mamamayan. Pero nagpadala siya ng 3,000. That's one. Number two, bakit may political will? Biro mo, napakulong niya si Presidente Duterte. Binaliktad niya yung foreign policy niya. Pangatlo, hiniya niya si Torre. Pwede naman niyang bulungan na lang kasi resign ka na lang. Pinahire niya in public. Ganon din si Bersamin. May political will yung mama. Kaya alam, para sa kanya. Hindi para sa bayan. Parang sinabi rin ni Joker Arroyo dati tungkol kay Pinoy. Huwag yung ano yan. Isipin mo, nakapagpakulong yan ng ilang mga ganon. Di ba? Okay. Attorney Sal, marami man nalilito ngayon kasi may Sal Panelo Jr. na. Oo. Ba't naman sila malilito? Pareho naman takbo ng utak namin. Pareho ba? Pareho. As a lawyer, paano mo siya i-rate? Mas magaling siya. Unbiased. Sabi niya nga, mas magaling siya sa akin nung bata-bata pa siya. Sabi ko, kasi alam mo, may kwento ako dyan. Nung nasa Ateneo siya, siyempre, dahil kapangalan ko, junior eh. Sabi niya, how are you related to Sal Panelo? Sabi ng pro. Sabi niya, he's my father. Tapos sabihin doon, let's see if you're as good as your father. Alam mo, sabi ko, ano sagot mo? Kung hindi kita anak. Siyempre, sagot ko dyan, I'm better than my father. Anak nga kita. Iba ka talaga, Attorney Sal. Okay, let's see. Kala ko gusto mo pag-usapan natin yung quorum eh. Para sa inyo. Actually, yun ang pinagkakagulan nila yung quorum. Di ba? Ang daming, sabi ko nga yung part ko kasi, hindi lumabas kasi mahaba eh. Opo. Part ko, sinasabi ko doon, I'm so amused by various legal minds reading the same constitution, reading the same Avellino versus Cuenco, na iba ang basa nila. Iniisip ko na lang siguro dahil ayaw talaga nila kay Inday, ayaw nila kay Presidente Duterte. Tingnan mo ha, maliwanag naman yung saligang batasan yan. It's unequivocal, it's clear. Na nakalagay doon, pagdating sa quorum, majority vote. Simple-simple lang sila. Ilan ba ang mga senador? 24. Ano ang majority? Di 13. Bakit kung ano nung nilalagay niya dyan? Kasi nasa ospital. Wala namang sinasabi yung saligang batas niyan eh. May nakalagay ba doon? Na kung may sakit ka o nasa abroad ka, hindi bibilangin yung pagdating doon sa calculation ng majority vote? Wala. So bakit ka naglalagay? Pangalawa, ini-invoke nila yung Avellino versus Cuenco. Sinasabi nila na, ang sabi nung na-justice doon, pwede ang 12. Mali. You know why? Hindi nila binasa masyado. In fact, wala nga ruling eh. Why? Because they were evenly divided. 4 ang nagsasabi na 12. 4 naman ang nagsasabi na hindi, 13. So walang ruling with respect to that. Tabla eh. Ba't nila ginagamit? Pero itong nangyari doon noong 2015 na yung 17 na senador available, yung 12 pinayagan, may mga ganun po. Pero anyway, Attorney Sal, there's as many lawyers as there are opinions as there are many lawyers. But there's only one constitution. When the constitution speaks clearly, you do not, there is no room for interpretation. Huwag mo na lagyan kung ano-ano pa. Okay. Attorney Sal, you've
defended some of the most controversial figures sa balita natin sa Philippine politics. Looking back, was there ever a moment when you privately thought, yung kasong ito ay legally defensible pero morally uncomfortable siya? Paano ninanavigate ng isang abogado dapat yung linyang yun? Hindi, kasi di ba sinasabi nila na lawyers lie? Never. It's our clients who lie to us. And we have to believe them kasi sino paniniwala namin? Ano naman yung kalaban niya? Siyempre, kung anong sinabi mo sa amin, paniniwala namin yon. On the basis of what you told us, di gagawa kami ng paraan. Either i-defend ka, kung guilty ka naman, kasi papaaminin ko siya, ano ba, ginawa mo ito, hindi. Opo. O, pag sinabi mong opo, hahanap ako ng mitigating circumstances. Or prior to that, aregluin na lang natin to. Talo ka rito. Pero kung ayaw mo pa areglo, gagawa ko ng paraan na mamitigate natin. Pero I cannot lie for you. At kung during the trial, meron kang hindi sinabi sa akin at nagulat na lang ako, iiwanan kita. Si Inday Sara, si VP Sara, kailan po kayo huling nag-usap? Or has she ever tried to... Nagte-text lang kami. I see. May nagkonsulta ba siya sa ever? Hindi. For advice? Right. Ano ang i-advise mo sa kanyang legal team for the upcoming impeachment? Magaling ang legal team niya, so I don't have to advise them. Another thing, matagal ko naman pinagtatanggol na yung pamilyang Duterte ever since. Kasi nasa tama sila. Dahil kung hindi sila nasa tama, hindi mo ako mapagtatanggol. Tatahimik na lang ako. Alright. On that note, marami... Yan ang pinakamatinding sinabi ni Attorney Sal Panelo, ha. Kaya raw ipinagtanggol niya ang pamilyang Duterte kasi laging nasa tama. Kilala naman natin itong si Attorney Sal Panelo na magaling na lawyer at hindi ito basta-basta na kakampi kahit sino. Okay? Kasi mautak eh. Alam yung batas, behave, very reserved sa kanyang mga sasabihin. Hindi yan basta babanat ng administrasyon o nino man, no? Hindi yan basta-basta babanat na sa tingin niya ay basta lang makabanat. Siya po ay bago niya babanatan ng isang politician o politiko, alam niya na sablay ang politiko na yan, kaya babanatan niya, no? So kaya nga nakakahanga eh. Kasi ang isang Attorney Sal Panelo na magaling na lawyer ay hanggang ngayon ay yun pa rin, consistent siya na kung ano man ang opinion ng mga Duterte, yun rin siya. Hindi yan nagbabago kasi pareha sila ng utak eh. Dating spokesperson ito sa Malacanang, which is sabi nga niya, no, na kahit hindi pa nagsasabi si former President Duterte, alam niya na yun ang gagawin ni Tatay Digong kasi pareha nga sila ng utak eh. Hindi kagaya ngayon dito sa administrasyong Marcos, si Claire Castro kawawa. Kasi wala siyang first hand na information na maibibigay niya dito sa media. For example, bigyan ko kayo ng example, yung nangyari po na health issue patungkol kay BBM. Wala siyang maisasagot doon si Claire Castro. Ang lagi niyang pinapaulit na sinasabi doon sa media, fake news yun, hindi ito tama. Pero kung tatanungin mo, ano ang kanyang detalyadong nangyari sa hospital ni BBM o ano yung update ng sakit ni BBM, wala siyang maibigay kasi wala siyang access kay BBM. Kasi even si Claire Castro ngayon, hindi siya hindi siya binibigyan ng tamang impormasyon kung anong plano ni BBM. Yan. Kasi yung presidente natin ngayon, very secretive, no, sa kanilang mga galaw. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Tatay Digong, no, lahat ng galaw ng administrasyon malalaman ng taong bayan. Wala pong ginagawa si Tatay Digong na palihim o tawag dyan, nagtatago sa likod ng kamera kung anong gagawin niya sa sa bansa natin. Wala siyang tinatago si Tatay Digong kasi araw-araw po siyang nagpapamedia. Kung maalala niyo pa noon, no? 10 o'clock ng gabi, nagpa-press na yan, no? Ano yung tinatawag yung mga lahat ng mga secretaries at magmi-meeting yan live on TV. So alam talaga natin ang magiging galawan. Hindi kagaya ngayon sa panahon ni BBM. Wala, hindi mo malalaman kung ano ang kanyang plano. Kung may plano siyang magnakaw, hindi natin alam. Ganun lang yun, example ba? Yung kay Tatay Digong dati, very transparent. Yun ang nakakaiba sa administrasyon ngayon. At isa pa, no? Si BBM ngayon, medyo
para bang mahina talaga, mahina. Ang bagal gumalaw ng kanyang mga sekretaris. Kasi mabagal siya, ang leader mabagal. Hindi man niya pinipressure ang kanyang sekretary, so walang pressure yung sekretary, so mabagal. Yan ang katotohanan. That's the reality dito sa Administrasyong Marcos. Kasi po, ang laging iniisip niya, yung kanyang future sa politika. Yan ang kaibahan. Hindi niya iniisip yung ano yung magiging kalagayan ng bansang ito in the near future. Ang lagi niyang iniisip, ngayon, okay ako. Okay yung power ko. Ganun. Kahit alam niyang sobrang bagsak na ang kanyang trust rating, si BBM. Okay? Wala ka na magagawa dyan, BBM, kasi bangag ka eh. Basta bangag, laglag.